Yo, welcome sa unang episode ng Kulto Kultura Podcast. Kulto Kultura Podcast. Yo, Kulto Kultura Podcast. Ako nga pala si Kyle. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. Kabanda ng lahat. Kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Ako ang batas, ang basihan ng bawat horado. Ang basihan ng bawat horado. Ako ang batas, ang basihan ng bawat horado. Ako ang batas, aka Ginoong Rodriguez. Yo, dito tayo sa Canada, yo. Para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila kasi yun yung music mo eh. Hindi mo mabaguhin eh. That's right. Hindi malalaman ng mga tao na may nangyayari kung hindi masyado exposed sa social media. Wala bang factor doon yung parang work factor? Ito kasi, work. alam ko ikaw, na-experience mo na ang hirap mag-book ng banda kahit taga dito. Ito yung Culture shock to, ako. di ba? Na-culture shock ako. We made a lot of sacrifices for this. In that para on that matuloy side, ito. yeah. Yung astig din dahil kusa kasi yun eh. Yung ganung level ng dedication. And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang naluot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yo! Haha! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Finals tayo. Mod versus Sur, tangina, no? At first time ko mag-review ng pagkatas nung September 21 mga rally, no? Sobrang wala lang. Astig na pumapalag ang mga Pilipino ngayon tungkol sa nangyayari dyan. So, yeah. Alam mo yun. Ito yung mga oras na kailangan maging magkakakampi ang mga Pilipino, no? Hindi siya tungkol sa kulay, hindi siya tungkol sa kandidato. Tungkol siya sa maling sistema, yo. Ang kalaban natin, yun nasa taas. Hindi tayo yung magkakalaban, so sana mas maraming makarealize nun. Astig. Nakikita ko na may nagtag sa akin na si Sherna nagsisisi na sa binoto niya. Alam mo yun, yung mga ganun malaking bagay yun eh. Although nandyan na yung epekto. 'Di ba? Nangyari. Pero yun, at least, 'di ba? Moving forward. Okay yung ganun. So, yeah. Shoutout sa lahat na nanonood at sana maging maayos na kung ano man yung ano na yan sa Pilipinas, no? Yung corruption na yan. Sana matigil na once and for all. Binabati ko si Arik tsaka si Kev ng Flip Top, yo. Mga ulo ng Flip Top. Supreme Fist, yo. Kung hindi nyo pa napapanood yung table rumble niya, shit. Patan nyo. Mga utol sa uprising. Yung maglalabas ng album, si Dicta. Putang ina, nabulok na yung album, di pa rin lumalabas. Yeah, kanina lang nagtawagan kami, kausap ko siya. So,
Yeah, binabati ko si Joey, si Gino. Binabati ko si Shrink. Yan, syempre si Bryce, si Mav, si JR. Lagi nanonood si JR. Jericho Mariano, gumawa ng ID ng pag-usapan natin pare. Chemical Bungal, gumawa ng ID ng basya ng bawat horado. Tapos may palabas kaming music ng mga tropa ko dito. Yung The Munchies, si Chemical Bungal din yung gumawa ng visuals nun. So, teka, parang wala ako sa gitna eh. So, yun. Flip Top 2017, Ahon 8, Day 2. Pangalawa sa huling laban na ng buong taon. Finals. Produkto ng isang buong taon. Kasi nandito tayo ngayon sa Isa Buhay Finals. Flip Top Cluster ang ngayon para sa Paulo parating na at laban. Team Kistan. Yeah. Shoutouts sa Flip Top staff. Siyempre, napakalaking shoutouts kay Slodge. Isa sa mga pinaka-importante, bumalik na. pinakamahalagang behind the scenes na staff namin since 2010. Kung wala siya, wala tong lahat. Pero magpapahinga muna siya mula sa Tingin ko yung mga poster ng Flip Top dati. Kumbaga kanya ganyan yung poster ng Flip Top, ganyan yung visuals ng Flip Top. Sa tingin ko si Slodge ang responsable doon, no? Ewan ko kung tama ako, pero pakiramdam ko siya yun gumagawa since 2010 nga. Kanya ganyan yung temahan ng mga poster ng Flip Top. So sa lahat hindi nakakaalam, yun. Mabuting alam nyo, makilala nyo siya, di ba? Ma-recognize nyo siya dahil importante rin siya sa dito sa kinahihiligan nyo, di ba? Sa kinalolokohan yung kultura, di Flip ba? Top staff. 2017 onwards, sana bumalik ulit siya. Yeah, shoutouts kay Yun, Slodge. bumalik na siya, di ba? Para sa kanila. Hinintay ata ako umalis si Slodge kaya siya bumalik na eh. Para sa kanya at para sa kanilang lahat. Lahat ng nandito sa harapan, lahat ng hanggang dyan sa likod, lahat ng nagtiis ng buong 2 days natin at buong 12 hours natin ngayong gabi. Sa kaliwa ko, Baguio City represent, magingay, para Isurgenio. Finals. Fuck. Tapos sunod na final siguro re-reviewin ko yung kay Invictus tsaka Husky, no? Entertainment, Tukbong Lyrical, Red the Hood Entertainment, may babatiin ako mga kaibigan ko. Mag-Jane, Ate Joy Pasinable, Jay Makata, Debate, My Best Family, mga tropang Cavite. Happy birthday nga pala kay Eman, kay Tintin, tsaka sa kuya ko, Kuya Angelo, Alan Teston, Brian Morante, Abi Fonda, Miss Kay, Ivan, Berhel at Bon Ryan Castro, Jay Panotes at Matt Brothers. Taugama Fi. Shoutouts din sa lahat ng hip-hop movement sa Baguio. Shoutouts Ivan. Shoutouts din sa lahat ng hip-hop movement sa buong bansa. Rapolo, mga tropa Mindanao. Sa Yeah. kanilang team. Sa kanan ko naman, Cavite represent para sa inyo. Magigay para kay Mod. Ang ina, no? Mga alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Balik tanaw kung tinatrato bilang mga buhay na panaginip na kadalasan kung sinisilip sa mga oras na matahimik. Tanging nananatili kong baon sa pabago-bagong paligid. Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap mong kinasasabikan. Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang di mapapalitan dahil ang iyong matututunan kung sakaling dumating ka sa kasawian. Wala ka mang mapatunguhan eh meron ka namang mababalikan. Nanalo ng coin toss si Mod. Pinili niya mauna, Sureño. Tig 3 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin. Isa Buhay 2017 Finals. Unang banat. Check! Rinig ba, rinig? In? Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata eh. Kaya mambabatok lang ako. Game! Sa wakas! Magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo. Sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli
Si Mot, sa tiyan to diretso kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Eh bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito ah. Kamukha mo si William Hang. Aba, teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw tong si Thomas sa pagbabaliktad niya ng letra. So, ikaw pa lang nagpauso niyang Lodi Pet, Malu at Werpa. Lodi. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra, baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol niyong anlakas, gusto niyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Ulol! Ha? Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako. Yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay. Pulang dugo mo ang patunay. Paano ko maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit kaya narekta sa libingan. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Baliktara ulul. Ha? Ikaw ang Bong Revilla na itong liga. Kasi Caviteñong laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yang mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang Lebron. Ano siya ngayon, no? Parang sakto sa sitwasyon ngayon dyan, no? Shit. Galing. Nagdurugo ang puso ko pare kapag nakikita ko yung sitwasyon sa Pilipinas. Tangina. Hindi madali mabuhay doon. Hindi madali mabuhay kahit saan. Pero pare, fuck. Di ba? Ganun pa yung nangyayari. James ng Liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pagtag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit. Dahil sa pinakita kong bagsek, ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Ang kulit na ang itsura ni Sur eh. Tanginang yan. Ang kulit talaga ng karakter na itong dalawa ni Sur tsaka ni Mot. Para sa akin, para silang mga... Iba eh. Meron silang sarili nilang swag eh. Na may sarili silang sayaw. Yung mga gesture nila. Pero iba sa eh. ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at leon ng magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga. Naiwan ko sa amin. Ang kulit eh. Hindi ko maalala kung ano yung battle niya na meron siyang prop na chibog. Sabihan niyo ako. At saka magdala ng props na foods. Ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo tong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Yeah. Intense. Malinis na performance. Hindi lahat ng punchline ay kumonekta sa akin pero may mga pumasok. So yung magkatama, no, pinuntusan ko yun. Tas yung balakid tsaka rapido,
Parang kamukha ni Rapido, ganun. Tapos maglabas ng kulay, yung sa dugo. Tapos yung sa karet, rekta sa libingan. Tapos yun nga, ninanakawan ng Pinoy. Tapos yung kumampi sa King para mag-champion, parang something like that. LeBron, no? Tapos yung naiwan ko sa amin, yun nga yung chibog, although hindi ko maalala kung kailan niya ginamit yun. Tapos yun nga na parang hindi na kailangan kasi yung pagkain, gano'n. So, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. First round ni Sur. Tingnan natin kay Mot. Di pa nila alam kung sino mag-champion sa kanila niya. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Damn. Ano siya, no? Expected niya na angle sa kanya yung baliktaran. Kanya talagang may mga handa na siyang rebat. Sa tingin ko, premeditated yung mga yan. Ewan ko. Pero parang balbas rebuttal siguro sa akin yun, no? Kahit pa paano may handa. Ganyan mag-rebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinadtad ko pa ng balik. Nag-i-intense yung crowd, pare. Ito na huling yugto. Kampe yung crowd kay Mot. Yung first two solid na rebuttal niya. Yung third, parang premeditated pa rin, pero para sa akin, steady na. Kasi yun yung mga punchline na after nun, kailangan na pa isipin maigi dahil yung mga letters, tama ba? Parehas ba lahat ng letters yung ba yung ginamit, di ba? Medyo ganun siya. So yun. Pero yung kung paano niya nirebat yung mga yun, solid naman. Minsan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, karot man. Grabe yung crowd, ah. Kampe talaga sa'yo, Mot, yung crowd. Yeah. Kumbaga, deserve mo na ikaw yung favored talaga ng mga tao, no? Ramdam ko yun kasi syempre nung nag-battle kami, ganun. Pero magaling talaga si Mot. Champion yan, yo. Tsaka magaling, undefeated. May style siya, may dinala siya sa flip top na bagong flavor, bagong level, di ba? Parang inangat niya yung flip top sa sarili niyang paraan, yo. So, yeah, solid. Tawag ka masyado mapresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta. Naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig pa noon time TV show. Napaka-papogi, halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page numbers, baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pa
pang henyo yung sarili. Mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo, yung lumilikot mong utak, kaya yung proseso mo sa pagsulat, sa larong piko, maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Usad ka lang. Oo, adik! Talino mo hindi likas, sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka diri. Sino ba nagsabi nun? Si Sur? Para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup. Kala mo, double meaning na, ulol, pinamukha mo lang na, interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok. Kung si Sur ang bet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Ooh. Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points din. Pero pare, hindi ko nakita yung oras nila pareha. So, hindi ko na inano yan. Estilo ko rebat. Yun nga yung naghiyawan sila kasi ginaya mo yung estilo ko. Tapos yung baliktaran misis mo. Gano'n. Pero yung sa chichirya, yun nga para sa akin parang meron siya sinabi tungkol sa chichirya. Terhir. Di ba? Parang ibang context siya, no? So, hindi siya nag-work sa akin. Although, na-gets ko pa rin naman yung sinabi niya, di ba? Tas yung sa people you may know, laugh trip, eh, no? Tirador ng people you may know. Tas yung tungkol sa nakausad, yung bato usad, gano'n. Tas yung sa surplus, sobra sa gamit, tumatapik sa dibdib, tumatapik, yun ba yung term? Tumatapik sa dibdib. Tas yung laro niya ng henyo. So, pareha silang 8. So, tayong round 1. Puta ragis, no? Tingnan natin. Intense yung mga tao. Yeah! Sarap na sarap sila, yo. Sino ba namang di masasarapan kapag nandyan, no? Tangina, basta solid na battle. Ramdam mo talaga yung electricity, no? Sa venue, no? Tangina. Iba pa rin pag live. Yan, iba pa rin pag live. Alam niyo kung bakit? Kasi miss na miss ko na sila, pare. 'Di ba? So iba pa rin 'yung live. Iba pa rin pag live, 'yon. Yeah. Kasi ngayon hanggang internet lang ako, yeah. So alam ko 'yung difference niya. Yeah. Round 2. Sapatan natin. Woo! Yeah. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Putang to, kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, kala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Pansin nyo ba, laging sabon ng mga referensya nito? Champion, Breeze, Speed.
Umamin ka ngang hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabon ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan. Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe. Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ha? Tangina nito. Yan. Yan si Thomas. Mahusay. Mahusay. Meron ako sinabi sa isang PNP. Tingin ko mauuna to lumabas kaysa sa PNP na yun na parang yung word association ng puro yung alam mo yun, sa isang scheme, maraming mga ganon. So sabi ko, parang kunwari sabon, no? Isang scheme. So maraming ganon. Putang ina, mukhang ginamit pala ni Mot yun sa isang battle, no? Pasensya ka na, Mot, kung ganon. Hindi ganon na ibig ko sabihin. Sino ba? Hindi ko maalala kung si Invictus ata ang kausap ko noon. Hindi ikaw, Mot, na sa isip ko noon. Ay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya, di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. at saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi niya ito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, mayroong pambatang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko. Tangina. Totoo man o hindi, hassle no? Parang tanginan to. Yan, nakita sa ngiti ni mo, tanginan to. Ganon. Yun yung ako, kung sa akin sabihin yun sa battle, parang tanginan to. Ang kulit. Yan. Di ko naman dinama yung asawa mo Yung kabit mo lang. Tangina, iling-iling pa Paring Apex, tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onyx na baduy daw yung pormahan. Ikaw nga tong mas baduy kung bisang pag-uusapan kasi nung laban nyo ni Fangs, yung porma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakataki, nakapang-hiking kang sapatos. Kaya kung baduy si Onyx, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pambaba mo, Kuya Kim. Ano, magriribat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pues ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ngayong gabi, ikay si Rukawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong, sakuragin, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako, tinapos ko yung law! Ako yun, putang ina. Puta. Oo nga, tinalo ko ng parehong yan, walang yan, no? Pero shoutout sa inyong dalawa, yo. Phew.
Yung kay Mot, sayang yun. May konti lang ako stumble. Yung kay Sur, alam ko ano yun parang busy ata ako, naglilipat kami ng shop sa tingin ko. Kasi nakailang lipat kami ng tatuan namin, pare. So, sa tingin ko isa yun sa mga na-tsempo nun. No excuses. Kumbaga talo naman ako, deserving naman talaga si Sur na mag-finals Pero yun yung kumbaga yung panahon ni Sur, na battle namin ni Sur, ano siya, yun yung panahon na yun yung nangyayari sa akin, no? Naglilipat kami na shop nun habang naghahanda. Kay Mot, yung kay Mot sa tingin ko, ano na yun, pagdating sa shop, sinara na namin yun. Nasa bahay na ako nagtatattoo nun. Sakto. Kakasimula lang. Yun yung panahon naman na yun. Pero sayang yung kay Mot. Dahil mas maganda sana yung battle namin na yun kung hindi ako parang nawala ako ng ilang segundo. Siguro 5 seconds. May ganun akong pause ata. Tapos naapektuhan ako rest of that round. No? Parang last 8 bars ko ata. Medyo nag-shift yung energy dahil dun sa konting pause na yun. Kumbaga kahit nagawa ko ng maayos yun, pwede naman talo ako Pero ang ganda sana kung nagawa ko siya ng maayos. 'Di ba? Parang mas masarap sana siyang panoorin para sa mga tao. Mas may replay value sana siya. Ewan ko ngayon kung mataas ba yung views niyon. Hindi ako sure. Hindi ko chine-check mga battles ko. Pero sana maraming tingin ko maganda pa rin yung battle kahit ganon, kahit may konti akong pause, konting choke, sabihin na natin choke, bigay na natin yan, sige, choke. Tapos may mga angle na yun nga, alamin kagaya ng ginawa ni Sur na yung kabit mo, kumbaga tungkol sa kabit, no? Parang may ganong storya si Mot sa akin na basta ginawa niya ako na storya na para sa akin, tanginan to. Alam mo yun, medyo ganon. So, yung dalawa lang, no? Yung konting dapa ko tsaka yung angle ni Mot. Maliban dun, trip ko yung battle na yun. Kumbaga yung 2019 battles ko, parang yun yung paborito ko talaga sa base sa performance, sa material, sa balance, sa overall, parang 2019 na battles ko yung sige, sabihin natin peak. Tangina, ang sakit. Pumik na ba ako talaga? Tangina. Nag-retire na nga ako Hindi, pero siguro yun. Basta, paborito ko yung 2019 run ko. Parang kahit hindi isa buhay, kahit hindi isa buhay yun, naka-4 akong battles, parang isa buhay na rin. Lahat pang isa buhay na performance. Kaso 2-2 ako doon, no? So, yun yung lang. Pero trip ko yung mga performance ko doon. Yeah, dahil ko sinabi. Nasaan na ba ako? Tapos na ba siya? Yun na nga. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yung second round ni Sur. Tangina no? Dahil ko sinabi kanina Peace, yo. Yan. Peace. Yan. So, kinumpronta ni Badang. Tsaka yung huhukayan, bareta, bulaan, kanya sabon. Tapos yung ex ko, yung pangako, ex ko, gano'n. Tapos yung invento. Magaling mag-invento, no? Henyo. Ako yung henyo, pero batang napasali. Tapos yung may kasamang ibang babae. Batang napasali, yung parang inangle niya na gano'n, no? Parang may nadamay na bata, no? Tapos yung may kasamang ibang babae yun nga yung gano'n. Parang ginawa na storya, pare, na medyo parang tangina mo, maniniwala mga tao dyan
Alam mo yung gano'n? So, yung kabit mo lang, hindi asama ang dinamay, no? Yung kabit mo lang. Tapos yung may kasalanan, nakalimutan ko paano niya ginamit yung may kasalanan. Tapos may pang-hiking ka sapatos. Kahit sabihin mong okay lang naman yon na naka-hiking, pero the mere fact na yun yung material niya, tapos sakto nakapang-hiking pa rin si Mot. Alam mo yun, naging swak siya. Tapos Kuya Kim, forma ni Kuya Kim, si Magsalamin. Although, parehas lang din yun no? Yung parang pinupuna mo yung pagiging mapampuna ni Mot, pero mapampuna ka rin, ibig sabihin, di ba? Kumbaga parang nagwo-work din sa kanya, kay Sur yun. Tapos yung tinapos ko yung Lo, yun, tangina, tinalo ko ni Sur. Tapos tinalo ko pagkatapos ni Mot. Fuck! Tangina yung dalawa. De, pare. Respect. Ganun talaga. Minsan nananalo, minsan natatalo. At okay, round 2 na ni Mot, no? Malinis pa rin. Malinis yung mga performance nila. Pang finals talaga. Oras, hindi ko pa rin nakita. Pero, mo na. Para naman may magagawa pa ako. Matagal na to. Yeah. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro. Yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Ano no? Premeditated nga talaga. Nilalagay niya sa tingin ko nilalagay niya sa simulang sa simula ng round yun. Tapos fill in the blanks na lang niya, no? Kunwari yun, Apex. Yun lang, Apex. Siguro ganun Kasi naka-internal rhyming siya. So, ewan ko kung ginagawa niya yun on the spot o premeditated yun, no? Oo, maraming ang sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala. Kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Yung mga tao, grabe. Minsan nakakasira din ng composure kapag nakikita mong ganyan ka-intense yung tao sa kalaban mo. Yeah, parang tangina nyo. Nakaka-challenge pero yun nga, pwede kang durugin yan, pare. Diba? Tangina. Nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nadadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon? Burst mo na, react mo pa. Ang kulit mag-rap itong dalawang to, pare. Tangina, meron talaga silang distinct na swagger na silang dalawa meron Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga-Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya ano man nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal ng apog mo balat, kala mo kung sino ng angat, tong rapper na pandak.
Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pa ako't binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Yung mga tao talagang gusto manalo si Mot. Tangina na, binanggit si Fukuda. Isa pang tumalo sa akin yun. Fucking ina. Hindi ko maalala. Sino ba 2018? At sino 2017? Si Fukuda ba nauna o si Sur? Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga, keso yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price, oo barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Fukuda, bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. So okay. Talaga palang ano siya, no? Noticeable kasi ginamit sa kanya ni Fukuda. No? Pero pareha silang meron eh. Ang kulit eh. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable o tambak. Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points sa second round ni Mot. So, second round nakuha ni Sur, no? Oh shit. So, sa third round, magkakatalo. Oh shit. Kailangan makuha ni Mot yung round 3 para tablang-tabla sila. Dahil kung si Sur nakakuha ng round 3, puta panalo si Sur dito sa video ko, tapos si Mot yung champion, tapos mabuburat sa akin yung mga nanonood na idol si Mot. Pero 6 points yun, magdudulot ng mancha, sabon, galing, malinis mag-rebat si Mot. Yun ang masasabi ko kasi hindi ko alam kung premeditated yung iba o impromptu, no? Improvise. Tas yung bars mo na, react mo pa. Tas yung surprise, tas numero sa lines, barcode, tas yung nasayaw si Kuya Will, tsaka yung bring home the bacon, no? Babuyin. So, yeah, malinis sila parehas, pero may mga punchline si Mot na hindi sa totoo ganun kalakas para sa akin para maging puntos. Pero naka-hype ng crowd kanya mas lumalakas yung dating. Ganon. Kumbaga may mga malalakas siya talaga lines pero yung iba niyang steady lang hinihiyawan ng crowd eh. 'Di ba? Kakampi niya talaga yung crowd sa battle na to. Parang medyo ano siya? Ano rin talaga siya, crowd favorite din talaga siya, no? Tingnan natin round 3 hindi ko alam kung kailan pa kasi sigurado debut battle hindi, 'di ba? Dahil madalas ganun. Pero parang sa pagkakaalala ko, talagang gusto siya ng mga tao dahil sa style na ano niya, no?
Kumbaga naging kilala siya. Tapos sinubukan din gayahin ng iba o gamitin ng iba. Naglagay sila ng gano'n sa laro nila. So, yun. Pero sa round 2 dito, sa finals, para sa scorecard ko, nakuha ni Sur. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay price tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Yeah! Tangina mo. Game! Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinato ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa'yo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate, yung ninakawan mo na, Joe! Tanginan. Oo nga naman. Ano ba, Michael Joe? Hindi ko sure eh. Yung Joe, yung ba sinabi niya? Yung laban ni Ultimate, yun na lang ang ilista ko, ano? ang gandang silip nung nagawa ni Sur na yun. Sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila nailagan yung suntok. Kasi yung galawan mo, may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi ngumangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo dinay, nag-i-explain pa tang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Kung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, fuck shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Kasi pag may narinig siyang signal line, nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma, auction, kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jap dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Yung pagdating dyan, parang ang tindi rin eh, no? Naaalala nyo ba talaga yung material nung previous MC kanya kapag narinig nyo? Parang, tangina kay ano yan. Kasi ako, bihirang-bihira yung nare-recall ko eh. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil ewan ko. May problema na ako sa memory talaga. Di ba? Pero ang hirap nung ganun eh, no? Na paano mo na ano yun, parang fuck. Nasa hard drive ng utak mo lahat ng battles. Parang tanginang tindi, no? Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakawang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words pero di mo talaga kaya mag-twist ng tongue. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang Ang ano doon, ang counter argument sa ganung mga
hirit, baka nakawin mo pa yon, is ginaya mo rin yung style ni Mot previously. 'Di ba, na baliktaran. So yun din yun, 'di ba? Ako lang, siguro kung ako yung nagsusulat, maiisip ko yun. Parang hindi ko pwede sabihin yun. Dahil parang ako rin yun. 'Di ba? Sa pool din ako doon. O pwedeng i-rebat sa akin yun. Parang ganun. Unan, ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, ikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo at magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin pagkat ang alaala ay alaala kahit pabalik na rin. Pero napaka ano rin, no? Timely, no? Uprising na nagkulang. Tangina, balakid, nasan ka na? Magparamdam ka naman sa akin. O ano? Tangina, message mo ko, yo. Sana umabot sa kanya to. Yeah. Kwentuhan naman tayo dyan, Allen. Tangina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points, no? Third round ni Sur. Isusunod ko siya rebat. Yung kay price tag, no? Sa pantumalo sa akin. Tangina, no? Tapos yung laban ni Ultimate. Yung silip, isisay ko, no? Tapos kapag defensive ka na player, mahirap puntusan. Although, hindi siya talaga minus point, kumbaga kung defensive player. Kaya ganun yung, ano mo, di ba? Parang, ganun talaga yung style mo. Hindi siya problema. Ano lang, kung paano siya isinet up ni Sur. Pinuntusan ko yun. Tapos yung inagaw niya pala. Kalimutan ko kung paano yun. Inagaw, yung basta gumawa siya ng scheme na medyo patawa eh. Bagay yun. Hindi niya ginaya, inagaw niya pala, parang ganun. Tapos yung galing Japan na blacksmith. Tapos yung Yamashita, yung bars galing Japan. Tapos sana yung Pinoy sa second hand. O hilig. Dahil sa ekonomiya, no? Napipilitan ng mga Pilipino na mas second hand ang bilhin. So isipin nyo na kung walang korupsyon, sigurado mas hindi ganyan kahirap ang sitwasyon, di ba? Tapos baka nakawin na pa yon. O yun nga lang, may counter argument yon sa mismong battle na yon. Tapos yung uprising na nagkulang, tsaka yung alaala kahit pabalik na rin. So 10 points kay Sur. Tingnan natin ngayon last round ni Mot. Maglilibat ka ba, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Ilan to, round ko na. Sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Inan to. Yo, sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Pero bukod sa ginagamit niyang bentahe, totoo, eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong rebilya, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate?
Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao Gama Fratman, na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukoda ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Itong nasa harap na talagang parang kasama ata ni Mot pumunta yan eh. Sayang no. Ano ba yun? Anong anime yun? Hindi ko pinanood yun eh. Alam ko, yung nakapulang jersey, no? Di ba? Fuck, nakalimutan ko yung title. Pero fuck, hindi ko siya naintindihan ng ganong sayang, no? Hindi ko mapuntosan. Kaya gunggong, anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal. Ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung technical, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero nakianagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Yan o. Teka. Tapos na ba? Oh shit. 5. Tangina pare. Sorry. Champion pa rin si Mot. Kahit sino sa kanila pwede manalo. Yan, hindi to disrespect sa nagawa ni Mot. Pero dun lang sa pagkakalista ko ng mga puntos, yun siya, no? So 5, yung pakulo. Pakulo yung basta walang hindi pa luto, no? Yung sa yakisoba ata, parang ganun. Tapos yung masapak, nasapak, tetrapak. Tapos yung recycle, 3 araw. Tapos yung teardrop, floater. Tsaka yung Rookie of the Year MVP Paras, no? Solid yung performance nila parehas. Parang halos flawless naman talaga. Kumbaga pang isa sa mga nasa taas. Nasa best battles ng flip top, no? Pero yun, ayon sa aking pagkakalista, ang round 1 tie, round 2 and 3 nakuha ni Sur ng 13-6. Yung round 2, tas yung round 3, 10-5. Pero parehas deserving ng kahit sino sa kanila pwede mag-champion. Hindi ko lang kung ano sinabi ng judges. Pero yun, congrats pa rin sa parehas. At alam ko hindi pabor kay Mot nung judging ko. Pasensya na. Hindi ko ganun hindi dahil sa tinalo mo ako. Kanya ganun, dahil tinalo rin ako ni Sur. Yeah. So, yeah. Ano lang yan. Amat lang ako. Left up on 8, day 2. Isa buhay 2017 Finals. Mot versus Sureño. Pag nag-7-0, yun, parang tangina shit. Men, para sa pinakita nilang pareho sa buong taon na to, magigay son. Solid.
Walang duda. Pinaghirapan nila pareho ngayong taon. At lalo-lalo na sa battle na to. Kung para sa akin lang, pareho silang panalo. Kung meron lang tayong ganun kalaking premyo, bigyan ko silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 7-0 para kay Mot. Kasama ko. Kung sakali magkaroon ng 2-2, magkasama kami next year, antayin nyo. Humikilabutan ako, putang ina. No? Balakid, ano na, pare, magparamdam ka sa akin, yo. Tanginan to. Yo! Wala na pricing batch 1. Para sa akin, sobrang lakas at sobrang husay ng laban. Pareho silang nagbigay na kanilang pinakamahusay na performance so far. Para sa akin, dikit. At sa mga ganitong laban na dikit, yung mga maliliit na mga detalye na lang yung pagkukuhanan mo ng ideya kung sino ba talaga ang panalo. At para sa akin, dahil close naman talaga yung laban, nakatulong na magkaroon ng edge si Mot dahil una yung rebuttal advantage na siya yung pangalawang tumitira. At para sa akin, yun nga, kahibla ay mas holistic yung naging performance niya pero sobrang shoutouts kay Sorgenio, sobrang lakas ng laban. Yo, Tiger PN, Sorgenio versus Mot. Yan na, grabe yung laban na yun. Pero, syempre, kailangan isa lang yung manalo. Para sa akin, bilang ako, pag bumabante si Sorgenio, ang lakas niya. Kaso, laging nakikita niyo ni Mot na siya. Tapos medyo lumaylay si Sorgenio din sa round 3. Habang si Mot, manatili siyang malakas. Walang bumaba dun sa lahat ng bitaw niya. Siya mas marami siyang pasok na linya. Kaya yun, para sa akin, bilang opinion ko, Mot yan, Mot. Ngayon, no, 2025 na. Ito, 2017 Battle Finals. Ramdam mo rin na nasa ibang level na ang 2025. Yung evolution ng battle rap sa atin sa Pilipinas. Iba na yung pakiramdam. Ganon. Kaya respeto at saludo sa lahat ng aktibo pa rin ngayon. Kumbaga, kayo yun nagdidikta kung saan papunta, no? At kung gaano kataas pa iaangat. So, yeah. Napaka-solid ng ginagawa nyo. Yun, Marshall, Except si Marshall. Tangina, Marshall, balita ako nag-choke ka ng battle yun ni MP3. Bakit ba ganun? Ano ba yun, pare? Sayang naman. i-judge kung line per line, round per round yung gagawin natin. Pero para kasi sa akin, parang lumamang si Mot tsaka lumamang si Mot sa rebuttals niya. And then mas natripan ko yung mga ginawa niyang laro. Although technical naman sila pareho and entertaining on both sides. Grabe, hirap gawin yun, entertaining tapos maging technical. Pero para sa akin, lumamang talaga si Mot sa sa lahat ng aspeto, kung overall package ng battle. Mot. Siguro, Looney, Ang ina, ahon, no? Babattle ng dalawa si Looney, oh. Ucha. Sana nga, tang ina. ako si Mot. Siguro nagkatalo lang to sa coin toss. Parehas magaling. Equally magaling to pareho ako. Actually ako pinakamatagal na tinanong kung sino yung boto ko. Pwedeng si Sorgenio nanalo doon, pwedeng si Mot. Nagkataon lang na merong oportunidad si Mot na makapag-rebat dahil pangalawa siya. So yun yung edge na sobrang nakuha niya, na-edge out niya doon. Dahil kung sa round at round lang din, pantay lang sila para sa akin. Pero Mot. Yo, that's me, Ben. Sobrang lupit ng battle na to. Isa buhay championship at maaaring battle of the year para sa akin. Una-unang round 1, para sa akin sobrang... Pasensya na rin kay Arik sa mga beses na tumatanggi ako mag-judge, lalo na sa mga ganyang kaimportanteng laban, no? Ngayon, habang nanonood akong ganito, nakikita ko yung mas importansya ng
tamang judging. Parang matindi yung responsibility, no? Tsaka parang ganun ka-special na match, tapos may kitang isa ka sa nagja-judge. Parang oo nga, no? Tangin na sayang, ang dami kong hindi ginawang ganun. Ang dami kong tinanggihan, o alam mo yun, kung ano pa man. Sayang. Sa huli talaga lagi yung pagsisisi. Maganda yung pagiging technical ni Sorgenio. Si Mot naman, iniisi-isi niya lang. Pero yung later part ng rounds ni Mot, parang biglang nag-boost yung adrenaline ng battle. So para sa akin, round 1 para kay Mot. Round 2 naman para sa akin si Sorgenio. Like sobrang effective lahat ng angles na ginamit niya doon. Nagkataon pa yung tinutukan niya, saktong-sakto sa nakikita ng tao. So parang sobrang bilis na catch up ng crowd. Kaya para sa akin, round 2 para Sorgenio. Round 3, okay yung angle ni Sorgenio about sa nakaw-nakaw. Napaglaruan niya naman yung angle na mabuti na yun para sa akin. Pero kung ako lang, kung request ko lang sana medyo pa merong another angle para maging interesting pa lalo. Pero hindi ko sinasabi na whack yung round 3, no? Sobrang lupit. Para sa akin lang, kung merong pang another angle na pwede siyang mabato kay Mot, siguro sa kanya yung round 3. Pero round 3 na ginawa ni Mot, sobrang. Hindi ko na alam anong i-comment ko. Haba na sinabi mo, ah. Battle na kung pwede na i-judge after the event para mas mabigay kami ng magandang paliwanag. 2-1 para kay Mot. Hey po, proud ng kabaho. Happy birthday kay Chris Rosario. Sobrang di ko nalaban, sagad. Neck and neck, sobrang toss up. Pero round 1, binigay ko kay Mot, kay Sorgenio pala. Kay Sorgenio round 1. Dahil from the get-go, pukpukan talaga si Mot on that round. Ang tagal bago nagkaroon ng impactful na punchline, parang 8 bars ata. So, ang laki na sayang. So round 2, binigay ko kay Mot. Yun, doon na siya nakabawi pagdating sa suntok, pero yung ganun din naman yung ginawa ni Sorgenio, pero may mas edge lang para sa akin, preference lang. Then round 3, binigay ko kay Mot, pero yun yung pinakadikit na round para sa akin, then solid yung ginawa ni Sorgenio, kahit knockout angle uli, pero next level yung ginawa niya, lalo na yung sa flow, sabay gagayahin lang uli, solid yun, pero mas malakas yung tapos ni Mot on that round, to give him that edge, and overall the material on that round kay Mot, sobrang solid din, pero yun, props Mot overall. Yeah. Binoto ko si Mot all 3 rounds. Parehang magaling. Sobrang hirap na judge. Parehang maganda, parehang may pinakita. Binasi ko na lang sa nauna kasi si Sote. Parang laging nasasapawan ni Mot yung mga sinasabi niya. O yung mga sobrang hirap. Basta yun na lang, nauna si Sote. Parang yun. Yeah, so yun na nga. Iba yung lumabas sa scorecard ko, pero sa live, ewan ko kung ano magiging judging ko kung nandun ako sa moment na yun. Yeah. Nang hindi ngayon, alam mo yun, basta iba. Pero yeah, kung ano pa man, congrats sa parehas, napaka-solid na battle at parehas magaling, parehas akong natalo dyan. So no hate, man. Respeto. Galing kayo. Hindi ako papayag na hindi kayo magaling. Kasi tinalo nyo. Isa sa, nasa, kumbaga mga top tier din talaga sila. Dapat lang. Salamat sa lahat na nanood, lahat ng umabot dito. Yun nga, ganun, ewan ko kailan ko sinabi, pero subukan ko ituloy-tuloy hanggang uubra yung pag-usapan natin, pare. Magiging busy ako ulit nito sa mga parating na araw. So, may nakaipon na. Marami ng nakakasano na videos. Pero, hindi ko alam kung gaano ka
dalas akong magiging available din na swak sa availability ng mga tropa na gusto ko i-guest. So, basta sana magawa ko siya hanggang next year. Alam mo yun, hanggang tuloy-tuloy lang. Pero kung ano pa man, basta yan, yung mga upload, basehan ng bawat horado. Pag-usapan natin pare. At basehan ng bawat horado. Isa pa pala, nilipat ko yung upload time ng lunch time. So, bilang mga nanonood dito sa channel ko nitong mga upload na to, saan ang mas pabor sa inyo? Lunch time pa lang meron na o hapon? Ganun, kung ano pa man, gusto ko lang marinig ang opinion nyo tungkol sa bagay na yan sa base sa galaw nyo at sa convenience nyo. Gusto ko mapag-aralan. Yun, so, yun lang. Salamat sa lahat. Hanggat sa muli, yo. Peace!